You read the Bible today, that's awesome. But did it go into your spirit? Because if not, the enemy can steal it. Matthew 13:19 says, "The evil one comes and snatches away what was sown in their heart." The devil isn't scared of you memorizing scripture. He's terrified of you believing it. And belief comes when the word moves from mind into your spirit, when it becomes revelation, not just information. The word sitting in your intellect is exposed. It's vulnerable. The devil can confuse it, twist it, steal it. But the word planted deep in your spirit, that can't be touched. If you're tired of forgetting what you read or struggling to apply it, stop trying to read with your mind alone. Ask the Holy Spirit to open your spiritual eyes. That's how the word becomes alive. The enemy can attack your thoughts, but he can't touch what's rooted in your spirit. Mga kapatid, sa Biblia, in-emphasize ang importance of individual study and understanding of Scripture. Dito sa Acts chapter 17 verse 11, ang sabi, "These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the Scriptures daily, whether those things were so." This passage encourages believers to examine the Scriptures for themselves. Inaanyayahan tayo na magbasa ng Biblia na ikaw at ang Biblia lang. So kung inyong mapapansin at kung inyong susuriin, baka naman sa inyong simbahan o relihiyon ay kailangan pa o pinagbabawalan kayo at kailangan ministro lang ang mga siwa ng pag-aaral ng Biblia. At pinagbabawalan kayo mag-share ng mabuting balita ng kaligtasan. Bagkus kailangan nyo pang anyayahin at dalhin sa kung saan may evangelical mission. Kapatid, kapag ikaw ay kaharap mo ang Biblia, direkta ka sa Holy Spirit. At lalo na kung hinihiling mo sa pamagitan ng panalangin ang gabay ng Panginoon, hindi ka niya bibiguin. For anyone who lacks wisdom, just ask God. Ng buong kababaang loob, hilingin mo sa Kanya na gabayan ka niya, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Sabi nga sa nabasa natin, "These were more noble, and you will receive the word with all readiness of mind." Direkta ka sa Holy Spirit, hindi sa ministro. Bakit hindi i-encourage na magbasa ka ng Biblia ng sarili mo? Dahil ba para hindi mo matuklasan na si Kristo ay Diyos? Sapagkat sa doktrina nila si Kristo ay tao lamang? Samantalang punong-puno ng verses at passages na ang Biblia ay sinasabing ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Habang sinasabi nila na ang may karapatan lang mangaral ay ang mga sugo, habang sinasabi naman ng Biblia ay you could share the gospel, ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Kaysa makakapanligaw ka o ikaw ang maliligaw? Hindi, kapag buong kababaan mong hiniling ang gabay ng Panginoon, the Holy Spirit will guide you. Mag-uugat ang Word of God sa puso mo. Hindi ka maliligaw at hindi ka makakapanligaw. Magbasa tayo ng Biblia, kapatid. The Holy Spirit will give us the conviction. Walang halong doktrina ng relihiyon dito, kundi in all humility, Diyos mismo ang nagsasalita sa iyo kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Furthermore, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ito ay indikasyon that the Word of God is essential for personal growth in faith and understanding. So, it is wise to be cautious about any group that discourages personal engagement with the Bible. Huwag kayong sasama sa mga grupo na ayaw kang pagbasahin ng Biblia at kailangan ay ministro pa raw nila ang mangaral sa iyo, as God's Word is meant to be a guide for all believers. Sarili natin. Sa Romans 15 verse 4 reminds us, "For whatever was written in former days was written for our instruction." Binibigyan tayo ng instruction that through endurance and encouragement of the Scripture, we might have hope. Mga kapatid, manalangin tayo kung gusto natin magbasa ng Biblia. May you seek wisdom and discernment as you navigate on your spiritual journey.